Halos malinaw na ang kapalaran ng 10 sa mga outgoing senator na tumakbo sa 2025 midterm elections para sa pareho o ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Batay sa mga partial and unofficial results ng halalan, pasok sa top 12 ng senatorial race ang mga re-electionist na sina Senators Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Pia Cayetano, Lito Lapid at Amy Marcos. 2 araw matapos ang May 12 elections kung saan mas mataas na ang election returns na natanggap ng Commission on Elections o COMELEC, naglabas na rin ng pahayag ang ilan pang senador na kasama rin sa listahan. Nagpasalamat si Senador Pia Cayetano sa mga nagtiwala at sumuporta sa kanya patapos itong makaabot sa pang-9 na pwesto sa inisyal na resulta ng halalan. Sa 18 taon anya na paglilingkod niya sa Senado, ang kanyang tanging hangarin ay makapagpasa ng batas na makapag-aangat sa pamilyang Pilipino. Nangako rin ng senadora na patuloy siyang makikinig at mananatili sa pagsusulat ng makabuluhang lehislasyon. Kinararangal naman ni Senador Amy Marcos na makasama sa Magic 12 sa listahan ng senatorial race. Ayon sa presidential sister, gaano man kailap at kahirap ang tagumpay na ito, ay katibayan nito na kapag ikaw ay naninindigan para sa tama ay mananalo ka. Naniniwalaan niya siya sa dunong ng sambayan ng Pilipino na dama at alam ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo para gawanan nito ng suporta at pagmamahal. Samantala, nagtungo pa sa Luneta Park para magpasalamat at magpaalam si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Nasa 25 pwesto sa listahan ng mga boto sa pagkasenador ang mambabatas. Napakahabang kampanya, nahirapan po tayong ipaliwanag ang mga issues kahit nag-iisa na lang po kung nagpapaliwanag patungkol sa West Philippine Sea. Bagaman hindi inaasahan ni Senador Bong Revilla Jr. na maabot lang ang pang-14 na pwesto sa inisyal na resulta ng 2025 elections, nagpasalamat pa rin ito sa patuloy na pagmamahal at suporta sa kanya ng mga tao. Para naman kay Senador Cynthia Villar na tumakbo sa congressional race sa Las Piñas City, hindi man siya pinalad sa 2025 elections ay hindi anya nagtatapos ang kanyang paglilingkod. Nangako itong patuloy na magsusulong ng mga programa at advokasiyang makatutulong sa bayan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.